Kayo ang inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Judge Alan Ariola. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nag-ugat ang gulo ng paalisin niya ang mga kaibigan niyang tumitira ng illegal na droga sa ilalim ng tulay. Alright, what's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Isang mapagpalang araw mga tangay. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today dito sa Showbiz Caster. Dito mga tangay, nakakagulat OMG na dito may balita-balita. At dito ka inaristo si Diwata Paris Overload. Dito ikaw ay aming inaristo dito mga tangay. So may ano dito video. At dito nakagulat mga tangay. Ngayon marami na ano sa ano na nababasa ko na umangat na konti si Diwata Paris Overload. Ngayon dito na naman mayroong issue na may nagkaso. So hindi natin alam kung bakit magkaroon siya ng kaso, pero dapat, di ba? Ganun talaga yung Pinoy siguro mga tayo, no? Na kapag may tao na umaangat, mayroon pinahila pababa. So dito mga tayo, panuorin natin ang upload. Pakipanood lang full video na to sa YouTube channel ni Showbiz Caster. Supportan din natin mga tayo dito mga tayo para legit ang re-reaction na natin, na hindi tayo fake news kung bakit taristo si Diwata Paris Overload. So diba na dismaya lang, nakakalungkot na maraming masaya na tao, marami siyang tao na pabusog at napasaya sa kanyang Paris Overload, diba mga tayo? Tapos ganito naman dumating sa buwan niya na hindi inaasahan, pero at least kayanin yan mga tayo. I-supportahan lang pa rin natin si Diwata. Ito mga tayo, samahan nyo kung panoorin natin. Kayo ang inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Judge Alan Ariola. Alright, dito binasahan siya ng isang dalawang pulis na inaaresto siya na inano ni attorney, di ba, attorney? So legit ito mga tangay, at nakita naman natin sa video na binasahan siya. So dito mga tangay, nakita natin ang lungkot ni Diwata Paris Overload. Siyempre pagod, nandiyan na pagod sa pagbantay sa kanyang business, tapos ganito may magsulpot na mga nakaso, di ba mga tangay? So at least maganda na rin yan, aminin ko tayo, mas maganda na lumabas na yan kaysa matagalan mga tangay, para at least yung may pambayad na rin siya mga tangay, may mga sponsor, nag-sponsor. So kayang-kaya nga naman yan kaysa dati wala pa nag-boom dito sa Paris Overload niya, kaysa doon siya makasuhan, di ba? Wala siyang pang pensa. So ito kaya isi lang ito sa kanya, basta't nandito tayo mga supporters na binabantayan natin kanilang yan yung Parisan Overload, suporta. Pero at least nakadismaya din minsan, di ba, nakakalungkot, pero at least maganda na rin yan, malinis niya na rin yan, di ba mga tangay, para hindi maging mitsayan pang babasa kanya na maganyan, may kaso ka pa pala, tapos ganyan na gano, di ba mga tayo? Ito mga tayo natin. Sado ang social media personality na si Diwata dahil sa kasong slight physical injuries na isinampa laban sa kanya noon pang 2018. Slight injury. So sinampa sa kanya 2018 pa. So ngayon lang siguro lumabas yung warrant of arrest. Saktong-sakto na trending siya mga tayo, no? Nakikisakay din talaga yung panahon. Kitang-kita kay Diwata Paris Overload na malungkot, pero siyempre, malalampasan yan dahil pwede man siguro yun magpiyansa, di ba mga tayo, sa panahon di ba dati pag-rambulan siguro siya, tapos may kaso. So ngayon nagtrending siya, siguro nabuhay, siguro may galit sa kanya, siguro may galit sa kanya yung may inggit
Hindi normal yan mawala sa Pilipino mga tay. Sabi ng ano Diwata, hindi mawala sa Pinoy. Pilipino, yung inggit sa kapwa Pinoy. Di ba mga tangay? Tutuloy natin. Tuli ng mga operatiba ng Pasay City Police, Warrant and Subpoena o WSS si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay sa Pasay City nitong Martes ng umaga, April 16. Base sa report, Alright, ano ngayon? April 16. So, ano pa yun? Martis. So, April 16, Martis siya hinuli. Matangay. So, ngayon parang 20 na to, 19. So, nakarang araw na, 4 days ago na pala ito matangay, no? 4 days ago. At least, matangay, at least yung Paris Overload niya, tuloy-tuloy pa rin ng operasyon, di ba matangay? So, nandyan na, hindi na yan mawala. Hindi na mawala. Mas maganda, mas maaga na lumitaw na yan kaysa mas lalo pa siyang sumikat bago pa lumabas yan, di ba matay? So maganda na rin yan at kayang-kaya na yan lusutan at marami na rin nagsusuporta kay kay Diwata Paris Overload, di ba matangay? So, hindi yan mawala yung mga ganyan, mas maganda malinis na ng Diwata pala niya. At yung na yan, kaso sa kanya, dapat konsensyahin siya, di ba? Na ganun, na ngayon sumisikat na siguro, nagharap ng so hindi rin mawala siyempre sa panahon ni Diwata nung wala pa siya. So may pinagtanggol ata siya yung doon sa tuloy natin para malaman natin yung dahilan. aresto si Diwata bandang alas 10 ng umaga sa pag-aari niyang parisan na matatagpuan sa Diokno Boulevard. So doon talaga siya inaresto, no? Parang tanghali ito mga tayo, doon siya inaresto ng pulis. So wala rin tayong magawa. Siyempre yung sa pulis talaga ay talagang trabaho lang nila mang-aresto basta may nag-apila, di ba mga tangay? So ito ay hinarap naman ni Diwata Paris Overload, di ba mga tangay, sa sa hindi siya apila. Siyempre kayang-kaya na yan ni Diwata magkuha ng abogado, idipinsa niya rin yung sarili niya, di ba mga tangay? Tuloy na. Maging aral, di ba, maging aral na siyempre yan na yan di ba? Barangay 76 sa Pasay City. Ngunit agad din namang nagkalaya si Diwata matapos magkapagpiyansa sa halagang 3,000 pesos. Alright, ito magandang balita. So, nakapiyansa din pala siya. So magandang balita rin yun, maganda. Una-una, bad news, pero ito binawi naman matay. Nakapiyansa naman siya, halagang 3,000 matay. So kayang-kaya naman ni Diwata ni Diwata Paris Overload, siyempre niyayaan yan siyempre para hindi siyempre yung mga empleyado niya doon nagabantay sa Paris Overload niya ay hindi mag-alala, di ba? Tsaka iniisip niya yung niya doon, negosyo para balikan, halagang 3,000 lang yan, very easy lang yan kaya Diwata, hindi paghihayabang man mga tangay. Iba yung bigay ng saya ni Diwata so pagbigay niya ng serve sa ating mababayang pagkain, di ba mga tangay? So nandyan, welcome lahat mga vlogger, di ba mga tangay, magpa-picture sa kanya, tanggal stress sa labor, di ba mga tangay? So hindi na mawala, mas maganda na ma-solve na hindi na patago-tago pa yung ma-distract yung focus ni Diwata sa kanyang negosyo, di ba? Tuloy natin mga tangay. Umani ito ng samu-saring reaksyon sa netizens. Marami ang nagalit ng mga taga-suporta nito. Ayon sa ilan, ngayon pa inaresto si Diwata dahil matagumpay na ito sa kanyang parisan business. Marami talaga magtanggol yan mga tangay. Dahil ngayon pa, kasi katanungan, ngayon pa kilala na si Diwata Paris Overload, di ba? Maraming nainggit. Mayroon nga mga vlogger dyan pumapasok sa kanyang niluluto, pinibidyoan, pinipicturan, inireaksyon ko nga yan, na sinisiraan yung pagkain niya. Ganito lang pala pagkain, normal lang pala, bakit dinudumog ito? Dapat magkaroon ng security din dyan mga tangay. Dapat wala yan mag-vlog dyan, di ba? Higpitan din ni Diwata yung yung lugar dahil may nakakapasok mga toxic na sinisiraan yung kanyang produkto, di ba? Di ba mga tangay? So mayroon unti-unti na rin yan makaroon ng CCTV dyan sa lugar niya, siyempre for safety sa mga customer, di ba mga tayo. Maging maigpit na rin si Diwata sa pagbablog kasi mayroon na nakakalusot na
sinisiraan yung negosyo niya, di ba mga tay? Di dapat yun, dapat ganitong kababayan natin na umasinso, dapat sinusuportahan nga na Chiki, ni ano yun, sa na-reaksyonan ko si Chinky Tan, na sinuportahan, proud na proud sa kanya si Chinky Tan, at sinusuportahan at tuturuan siya paano mag savings at emergency fund. Believe ako doon kay Chinky Tan na advice niya kay Diwata, di ba mga tay? So maraming salamat sa mga nagtanggol kay Diwata o Paris Overload. Kasi maraming na-dismay mga supporters, di ba mga tay? Kahit ako nagulat nakita ko itong balita mga tay. Tuloy natin. May ilan pa ang nagsabi na kinaiinggitan lang ang negosyante. Marami kasi ang hindi yan mawala mga tay. Hindi mawala, hindi kainggitan si si Diwata Paris kasi successful mga tay. Kasi siyempre yung niya dyan, lugar o siyempre humina yon, pumunta na sa kanyang customer, di ba mga tay? So wag dapat ganung mindset ng ating mga kababayan, di ba? So di ba mayroon siyang vlog kay mayroon ako napanood na vlog mga tay, may pinopromote siya na parisan din na hinihikayat din ni Diwata na doon kumain ng Paris. May kanya-kanyang timplada yan mga tay. Saan ang gusto mo. Mayroon din kasi diyan na naging naging insecure o bakit kaya maraming tao. Siyempre gaya-gaya. Yan talaga yung mindset ng Pinoy na mayroong bakit trending mga vlogger. Katulad yan, may viral si Diwata. Siyempre dudumugin. Ganon din sa customer. Katulad ko, bilang reactor, re-react ako dito. Siyempre, dinudubog trending. Pero pinopromote din ni Diwata ang mga small parisan at yung nananaluan, may challenge at ayun, re-reactionan ko din yung mga tayo, samahan nyo. Yung pinalanunan niya, ay binigay niya pa rin sa tinda, yung dati nagatinda si Diwata na sigarilyo, yung 1,000 binigay do sa mahirap. Ganun kabait si Diwata sa concern sa ating mga babayan, mga bata. Yung mga trabador niya dyan, mga nagagawa, empleyado niya dyan, ay malaking tulong yung mga tay. Diba? Huwag nating protektahan natin yung ganitong may umaangat, huwag natin hilain. Kung wala man siya permit, bakit pakwain, diba? Mayroon sunod dito mama, yung siya ng mayor. Saludo rin ako sa mayor, binigyan ng pagkakataon niya makakuha ng permit si Diwata. 2 months ata yun, 1 month. Suporta kay Diwata ngayon dahil sa napaka-humble nito at mapagbigay sa kapwa. Sa kabila ng kanyang... Alala nyo mga tay, may hinuli. Mayroon ako napanood short video. Trivia ito mga tay, hinuli yung yung hindi pa sila nakalipat mga tay. Hinuli yung isang motor ba yun, kotse. So nagbigay siya ng 3,000 o 5,000. Dalawa ata nahuli, tag 2,525. Siya nagtubos mga tay. So hindi niya lahat yan accommodate kung sino sana mag-ingat din yung mga kababayan natin mag-park na wag din magpahuli. Maghanap ng parking area kung malayo man, wag nating si Diwata dahil may ginapasahudan yan. Diba bago lang siya nagkaroon ng ganitong business. Dapat suportahan natin, diba mga tay? Tinatamasang kasikatan at karangyaan. Sa totoo lang, wala nang, street food vendor lang po ako, yun lang ang concept ko. Kung matatandaan ninyo na noong nagdaang linggo ay nag-viral uli si Diwata matapos ireklamo ang kanyang parisan dahil nagdudulot ito ng matinding traffic sa kalsada na diba? Imbis ayusin lang, hinuli yung mga babae na yung na nagapark. Bakit nalipat naman? Dinaan pa kasi sa pwede naman na kausapin, di ba? Kasi yung mga kababayan din natin na kumakain diyan, makisama din na wag maging pasaway dahil si Diwata ay nakapokus dun sa negosyo. Hindi niya alam yan yung ginagawa ng mga customer kung saan lang nagapark. So hindi kasalanan ni Diwata kung saan sa naga-traffic, di ba? Hindi kasalanan ni Diwata na magdami yung customer sa Diwata Paris Overload, di ba? Bakit natin isisi kay Diwata? Si Diwata ay nagbibigay lang ng trabaho, makakain sa ating mga babayan.
Dapat, anong ginagawa yung mga enforcer dyan? O, pwede nila yan i-traffic, o i-guide nila yung yung nag-parking, ating mga babayan. At ating mga babayan dyan, makisama din, maghanap ng parkingan na maayos. Dahil nadadamay si Diwata sa kalukuhan ng mga customer din. Hindi rin yan mababantayan ni Diwata. Kasi isa lang yung katawan niya. Tama ba kung mali mga tangay? Dahil mga pasaway din kasi yung nag-park. Oo, hindi yun mali magkain. Pero maghanap ka na maayos na parkingan. Tapos yung mga enforcer, pwede nyo naman i-guide yan. Kasi, binabayaran kayo ng mamayang Pilipino para i-guide, para linisin. Diba? Kaya ito, yung nag-aasinso ang tao, iniinggitan. Umaangat, iniinggitan, hinihila pababa, imbis suportahan. Grabe yung mindset talaga ng Pilipino mga tayo, mapag-inggit talaga. Pasok sa Senate building at nang magsagawa nga ng kaukulang inspeksyon ng mga otoridad sa kainan ni Diwata ay nalamang wala pa itong kaukulang permit kaya ipinatigil ang operasyon nito. Nang makiusap naman si Diwata kay City Ngayon nagtrending ito mga tayo na ngayon nagtrending, kini-question. Nung hindi nagtrending, hindi napapansin. Di ba mga tayo? Pwede naman pakiusapan mag-ano ng permit. Di ba mga tayo? Mag-ano ng nagpunta si Diwata sa City Mayor. Di ba? Mga tangay. Okay rin yan na bigyan ng warning, di ba? Warning. So, pupunta rin yan si Diwata. Mayor Emmy Calixto Rubiano ay binigyan naman siya ng paintulot na magtinda uli. Ngunit So, dito mga tangay, pinagbigyan siya ng mayor na magtinda mo ulit. Pero, may kasunduan mga tangay. Ito mga tangay. So, mabait yung mayor nila, nakakaunawa. Malaki ang impact sa Pasay o sa Pasay. O Pasay pala yan. Malaki ang impact ni Diwata para sa Ubero. Sa Pasay lumakas yung industry nila. Yung nagsikat ngayon ang Pasay mga tangay dahil kay Diwata para sa overload. O dapat sinuportahan nila ito, protektahan nila. Maging tourist spot na yan mga tangay. Siyempre katulad ko sa ibang lugar, dadayo dyan dahil kay Diwata para sa overload, di ba? Di ba ang dami nagapunta? O sisikat yung Pasay. Dapat supportan nila at protektahan nila. Bigyan nila ng space. Bigyan nila kagad ng permit. Bakit hindi nila bigyan ng permit? Dahil pupunta pa rin yan ang buwis sa kanilang lugar, di ba? So, naintindihan ng mayor, at binigyan ng kondisyon si Diwata. Di ba matatuloy natin? kailangan niyang kumuha ng permit sa loob ng 2 buwan at makikita So, pwede na rin yun. Dapat asikasuhin na rin ni Diwata yung permit, yung pag-ano ng pagkain. Siyempre, for safety na rin sa ating mga babayan, di ba mga tangay? Diba? Mayroon talaga magsisilip talaga yan. Mayroon may mga marites talaga yan. Yung ganito, marami nagreklamo. Bakit ganun lang na walang upuan? Simple lang nga, street food. Pinaliwanag ni Diwata Diwata Paris Overload na simple lang siya, street food lang siya. Di ba mga tangay? Di ba? Hindi nga yan, pwede naman kayo na hindi pumunta dyan. Pwede naman kayo magpunta sa ibang pakainan. Wala naman nangyaya, dyan. Tayo lang mga tao, talaga, na kung saan dinudumog, doon din talaga. Tapos may makita na hindi agad sa atin, hindi malinis. Di ba? Nagabalot naman Street food nga yan, pagkain Pinoy. Di ba mga tangay? Tama ako mali. Di ba? Pwede naman advisean, di ba? Advisean di ganyan. Para malinis, marami kumain, di ba mga tangay? Di ba? Tuloy natin. Iba kasi, binibidyohan, ganito, pagkain, ganito lang pala. Sinisiraan pa, imbis ipaangat, ipromote, di ba mga tangay? naman na talagang pinipilahan ang parisan ni Diwata at nag-ooperate ito ng 24 hours. Nitong nagdaang araw, malaking tulong yan mga tangay kung 24 hours. Siyempre may mga kababayan tayo dyan na madaling araw po na madaling araw trabaho, pwede magdaan dyan, o diba, o yung nagugutom, diba mga tangay. Pinipromote din ni Diwata po, Diwata yung ibang paris magkain din, diba, magkain din, kaso wala siya magawa. Nandyan talaga yung simpati, talagang gifted, o diba mga tangay, yan, dihadayo yung paris niya, diba mga tangay. nga ay ibinenta
Bandera naman ang kampo ni Coco Martin ang pagkakapili kay Diwata bilang bagong cast member. So, napakaswerte, di ba? Napakaswerte ni Diwata napasama kay Direk Coco Martin, di ba? Siyempre, ano na rin sa promotion sa kanya, di ba, mahatangay? Ano lang, balance lang, di ba, mahatangay? Natutulungan siya dahil nanggaling siya sa rugmok na kalagayan na nag-construction siya. So, oportunidad niya na ito, mahatangay, di ba? Tuloy natin. Ang FPJ's Batang Quiapo, ginagampanan niya rito ang karakter ni Frida kung saan ganoon pa rin, nagtitinda siya ng pares. Talagang natuwa rin si Coco sa social. Diba? Nakakatuwa. Ganito suportahan ni Coco Martin yung mga ganitong mating mga kababayan na nagtitrending, na pinopromote lalo, di ba mga tayo? Di ba? Ni Frida kung saan ganoon pa rin, nagtitinda siya ng pares. Talagang natuwa rin si Coco sa social media star lalo nang pumatok at nag-viral ang kanyang sikat na parisan. Bago nakilala si Diwata sa social media, nag-viral siya noong 2016. Talagang dito nagsimula eh. So siguro naliligaw lang ng landas, may protektahan, di ba, matangay. So normal lang yan, may simula ang tao nakaka-experience ganito, mapangusga lang talaga. Huwag tayo mapangusga, di ba, matangay. So kapalaran na talaga ni Diwata Pares itong mangyari sa buhay niya, hindi natin masisisin, di ba? Dito dagdaan siya sa experience na talaga tried siya. Ito matay. Kinaaliwan ito ng netizens dahil nagawa pa nitong rumampas sa presinto kahit nagtamo na ito ng mga sugat matapos ng masanggot sa rambulan nilang magkakaibigan sa Pasay City. Ito lang to mapusok na siyempre panahong ganyang edad, di ba, mahatangay sa barkada, talagang mayroon talaga ganyan siyempre experience na ganyang sinerasyon nila, hindi Diwata, di ba, matay. So dito siya hinubog si Diwata. Dito yung experience niya para maranasan niya yung magsikap, sabi niya nga, lugmok siya at tumayo sa sarili niyang paa, di ba, mata? Dito nagsimula, di ba, mata? Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nag-ugat ang gulo ng paalisin niya ang mga kaibigan niyang tumitira ng illegal na droga sa ilalim ng tulay. Ito pala yung dahilan, matay. So ito pala ang dahilan, nag-aaway sila, ay may gumagamit na mga kapwa niya, kaibigan niya na droga. So dito siya, ayaw niya madungisan yung kanyang lugar sa ilalim ng tulay. Ito ay siguro na karoon ng tensyon na nagkaaway-away sila. Ito pala dahilan, mga tangay. So maganda rin ang tensyon ni Diwata na gusto niya siguro wag magamit ng masamang gamot, di ba, mga tangay, mga kapwa niya LGBT, di ba, mga tangay. Ito natin. Ang kanyang ginawa na ring tahanan doon. Nag-construction worker muna si Diwata hanggang sa nagkaroon ng maliit na sari-sari store. Nakapag-ipon. Napakasipag talaga, mga tanga niya. Madiskarte siya. So nag-sari-sari store siya. So, talagang nagsikap siya. Hindi siya lumamang sa kapwa. Hindi siya gawa ng krimen, mga tanga. So doon nagkaroon lang siya ng physical injury dahil pinaalis niya yung mga barkada niya siguro na hindi ayaw umalis, na baka madama yung doon sa ilalim ng tulay, di ba, mata? Hindi natin alam, di ba, mata? So siguro diyan nanggaling yung kaso niya, di ba, na physical, di ba, mata? So nabuhay siguro. So dito tuloy natin, dito masipag siya, may sari-sari store at nakapag-ipon at ipinambili niya ng kaldero at kalan para sa kanyang planong parisan. Ito na nga, yun, kwento niya nga, mga tangay. Ito kwento niya na nga siya ng kaldero unti-unti para yung kaibigan niya na natuto siya sa kaibigan niya magluto. Ito yung parisan, di ba, matay. So tugma kwento. Ang dating binubugbog ngayon ay dinudumog. Ayon nga sa mga reports, kumikita na si Diwata ngayon ng humigit kumulang 500,000 pesos kada araw. 500,000. So yung 500,000 yun, hindi pa yun linis, matay. Siyempre yung lahat ibabawas pa yung ginamit, tapos sahod ng mga empleyado niya 30 nata yung nag-ano trabaho sa kanya, ay 600 ang minimum ang araw nun lahat. So hindi pa yun linis, mga tayo. So siguro linis na lang ni Diwata 100,
Di ba, mga tayo? Kasi may lumalapit pa daw, mga tangay. So, di ba? May lumalapit pa. So, malaking bagay ito, mga tangay, nangyari sa buhay ni Diwata. Marami siya tulugan. Maraming nabigyan ng inspirasyon sa ating mga kababayan, na mabigyan na ay may ano ganito pala, may tao pala ganito mas nabagsak pa sa amin at tumayo sa sarili niya pa, at ito ay si Diwata. Nakita natin doon, bata, di ba? Binugbog na siya, kinulong na siya, pero tumayo siya. Ito, tinayo niya ang sarili niya, nagtayo siya ng parisan para magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Di ba, mga tay? 100,000 pesos kada araw. Kung tutuusin, milyonaryo na ngayon si Diwata. Ano ang reaksyon ninyo dito? Please comment down below. At sa mga Sa akin, sabi ko nga, na-reaksyonan ko doon sa vlogs ni Chinkitan. Sabi ni Chinkitan, mag-ano ka, tabi ka ng emergency plan para yung business mo, kapag magkaroon ng emergency, may hugutin siya. Diba? Kailangan mag-ipon siya 6 months, mabalik yung punan, may advance siya. Kung mawala yung punan, may hugutin na naman siya. Ganoon pala, binigyan siya ng strategy ni Chinkitan. Kaya malaking bagay, nagpasalamat nga siya kay Chinkitan na mayroon na ginagabayan siya ni Chinkitan para hindi mawala yung negosyo niya, para hindi masayang yung pagkakataon na ito, dahil mayroon talaga mga kababayan natin mapapanira, di ba? Hinihila pababa ang kapwa Pilipino para mawala yung negosyo. Di ba? Marami nagaprotekta dito kay Diwata Paris Overload na basta makinig lang siya sa bayo ni Chinkitan na mag-ano siya, emergency fund, ituloy-tuloy niya yon, ay tuloy-tuloy itong negosyo niya, matay. At pangarap din ni Diwata magkaroon ng branch. Yun, malalaking bagay yung mga tagay. Agree ako doon, tuwa-tuwa ako doon, para marami pa siyang matulungan. Kung may isang branch pa siya sa ibang lugar, 30 empleyado na naman, another branch, 30 na naman, marami siyang matulungan na magkaroon ng trabaho dito sa ating bayang Pilipinas na sinilangan, mga tangay. Alright, mga tangay, yan lang reaction ko. Pakabisita na lang, full video na yan kay Showbiz Caster. Kinuha ko sa kanya, idol. Pahiram na inyong upload, at maganda yung pagka-deliver mo, pagkakwento sa buhay ni Diwata. Oo man, naaresto siya, pero nakaano rin, mga tangay, nakapiyan siya. So hindi yan mawala, mga tangay. Siyempre, alam naman natin, mas maganda na mas maaga pa na nalaman natin kaysa matagal, di ba? Para kayang-kaya yan ni Diwata, mga tangay. Alright, mga tangay, lang reaction ko. Kung nagustuhan mo, tangay, reaction ko, mag-like, comment ka pa para updated ka pa sa mga next reaction ko dito kay Diwata Paris Overload. Kung nagustuhan mo, mga tangay, at maraming salamat, at see you sa reaction ko. Samahan nyo ako, mga tangay. Maraming salamat at lagi tayong mag-ingat. Adios.